Welcome sa Cloudy Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang High Five, halina't simulan na natin. Pagkatapos ng kanyang pagkamatay, isang binatang South Korean ang dinala sa isang ospital sa Seoul kung saan maaari niyang mailigtas ang buhay ng 6 na tao sa pamamagitan ng pagdodonate ng kanyang mga organo. Ilang minuto bago isagawa ang operasyon, napansin ni Dr. Oh at ng kanyang katulong na may tato ang binata sa braso at pamilyar ang kanyang mukha, ngunit hindi nila matukoy kung saan nila siya nakita. Pagkatapos may segawa ang operasyon, bigla na lamang nagliyab ang katawan ng pasyente at labis na nagpanik ang mga nurse habang nakikita nilang nagiging abo ang binata. Makalipas ang ilang linggo, kinonsulta ni Dr. Oh ang pasyenteng tumanggap ng puso ng misteryosong binata at nagulat siyang walang anumang palatandaan ng rejection sa bagong organo. Sa oras ng tanghalian, napansin ni Wanya na may bagong marka sa kanyang braso mula nang maoperahan siya at humingi siya ng pahintulot sa ama na bumalik sa pag-eensayo ng taekwondo. Ngunit mahigpit siyang pinigilan ni Jung dahil sa isang kompetisyon nagkaroon ng atake sa puso si Hwan Seo. Ayon sa kanya, namatay ang ina at lolo ng dalaga dahil sa atake sa puso at ayaw niyang mangyari iyon sa kanyang anak. Dahil dito, hinikayat niya itong magpilates o sumubok ng ibang hindi masyadong matinding ehersisyo. Sa araw na iyon, nakita ni Chunhwa na milagrosong gumaling ang kanyang matandang ama matapos makatanggap ng pancreas transplant at nainis siya dahil inakala niyang sa pagkakataong ito ay maipapamana na sa kanya ang lahat ng ari-arian. Katulad ni Wanya, napansin din ni Yang Chun na may misteryosong markang lumitaw sa kanyang braso. Kinabukasan, habang sinasamahan ang ama sa klase ng taekwondo para sa mga bata, nagdesisyon si Wanya na magbigay ng demonstrasyon upang turuan si Jongpil kung paano sumipa. Ngunit sa paggawa nito, nasira niya ang sandbag at nabigla sa sarili niyang lakas. Sa pagsubok ng kanyang kakayahan, tumakbo si Hwan Seo paakyat ng burol malapit sa kanilang bahay at mabilis niyang nalagpasan ang isang nagmomotor. Pagdating sa tuktok, tumalon siya ng mataas at habang nasa ere, nagsimulang lumawak ang marka sa kanyang braso. Sa pagbaba niya, nawalan siya ng kontrol at kinailangan niyang iprino ang sarili niyang katawan para maiwasan ang aksidente. Matapos mabangga ng bahagya ang isang truck, nakita niya itong muntik ng tumagilid at ginamit niya ang sariling mga kamay upang ito'y patayuin. Kinabukasan, habang naghahanda siyang muling tumakbo, napansin niyang may isang taong nakamasid sa kanya at may marka rin itong katulad ng sa kanya. Sa sandaling iyon, naging kampante siyang pag-usapan ang mga superpower na nakuha niya matapos ang operasyon at sinabi niyang mas malakas at mas matibay na ang kanyang katawan. Ilang araw na ang nakalipas mula nang ma-transplant ni Jiang ang bagong baga, at simula noon ay nagawa niyang lumikha ng malalakas na hangin gamit ang isang hinga. Upang malaman ang pinagmula ng kanilang mga kapangyarihan, humingi ng tulong si Jiang kay Hwan Seo para hanapin ang iba pang mga pasyenteng nakatanggap ng organo mula sa parehong donor. Sa kabilang panig ng lungsod, ginamit ni Kedong, na nakatanggap ng bagong cornea, ang kanyang bagong kakayahan para kumita sa sugal upang makabili ng mamahaling gamit sa mga pinakamahal na tindahan sa Seoul. Nang hapon ding iyon, matapos makilahok sa isang takbuhan, nakilala ni Wano at Jiang ang isang babaeng sumailalim sa kidney transplant at napansin nilang may marka ito sa likod. Inimbitahan nila si Sonyo para maghapunan at tinanong kung may napansin siyang kakaiba sa kanyang kakayahan, ngunit sinabi ng babae na wala siyang napapansin. Biglang lumitaw si Kedong na inhack ang kanilang mga cellphone at sa ganitong paraan nakuha niya ang napakaraming personal na impormasyon tungkol sa kanila. Pagkatapos magpakilala, sinabi niyang kaya niyang kontrolin ang anumang uri ng teknolohikal na device at kaya rin niyang makaramdam ng mga taong may markang kagaya niya. Samantala, habang nasa operating room ang kanyang ama, nakipag-ugnayan si Chunhwa kay Jae-lim upang ibenta ang pundasyong itinatag ng kanyang ama. Ngunit pagbangon ni Yang Chun, nalaman niyang pinaplano siya ng anak at napigilan agad ang transaksyon. Galit na galit ang matanda at sinimulang asarin ang kanyang dating katunggali sa pharmaceutical industry. Dahil dito, inatake siya ni Jae-lim. Habang naglalaban, lumawak ang marka sa braso ni Yang Chun at sinipsip niya ang lahat ng taon ng buhay ng kanyang kalaban. Nagulat si Chunhwa sa ginawa ng kanyang ama at napansin ni Yang Chun ang posibilidad na maging muli siyang bata. Hinawakan niya ang isang halaman at ginamit ang kanyang kapangyarihan upang higupin ang buhay nito. Samantala, si Hilhan, na nakatanggap ng atay mula sa misteryosong donor, ay ginamit ang kanyang kapangyarihan para pagalingin ng isang kasamahang nasugatan sa aksidente. Habang nagpapagaling, nasipsip niya ang lahat ng sakit ng biktima at hirap na naglakad papunta sa tubig upang makabawi. Matapos manalo ng malaking halaga sa sugal,
nadakip si Kyong ng grupo ng mga gangster na inakusahan siyang nandayet. Sa oras ng panganib, ginamit niya ang kanyang kapangyarihan para humingi ng tulong sa kanyang mga kasama at agad siyang tinulungan ng grupo. Nang malaman na hindi siya palalayain hanggat hindi niya ibinabalik ang pera, kumilos si Wanya at pinasigsag si Jiyong. Sa sandaling iyon, natapon palayo ang lahat ng kriminal at nakatakas ang grupo. Habang tumatakas, hinabol sila ng mga gangster at inutusan ni Wanya ang mga kasama na sumakay sa yogurt cart upang itulak niya ito. Pagkatapos bumaba sa matarik na burol, dinala niya ang cart sa pangunahing kalsada at itinulak ito patungo sa mga eskanitang maaaring pagliguan ng habol. Nang tumunog ang kanyang telepono, sandali siyang na-distract at nahiwalay sa mga kaibigan. Ngunit agad niyang hinabol ang mga ito bago sila ma-accident. Sa pagdaan nila sa tunnel, tumakbo siya sa gilid ng pader upang hindi siya masagasaan at sa wakas ay naabutan niya ang cart, na iligtas ang kanyang mga kaibigang muntik ng mabangga sa pader. Nang makita ni Jiang na papalapit ang kanilang mga kalaban, ginamit niya ang kanyang kapangyarihan para batuhin ng yogurt ang windshield ng mga ito at nakuhanan siya ng video ng mga nakasunod na sasakyan. Pagkatapos silang maiwasan, bumilis ang takbo ng cart pababa ng burol at bumangga sila sa isang restaurant. Nag-away sina Jiang at Kyong dahil sa nangyari at nang tuyain si Jiang sa kabiguan niyang maging manunulat, nagalit ito at inihagis ang yogurt cart sa kanya, ngunit si Sonyo ang nataman. Dahil dito, nag-walkout ang babae at nagkawatak-watak ang buong grupo. Kinagabihan, bumisita si Sonyo sa ospital upang dalawin ang kanyang kapitbahay na malubha ang lagay. Doon, nakasalubong niya ang asawa ni Horim na sinita siya dahil sa hindi kanais-nais na pagbisita. Ilang linggo na ang nakalipas, nagsimula si Sonyo ng sunog sa desperasyon para tapusin lahat. Ngunit mas malala ang tinamo ni Horim at mula noon ay sinusubukan niyang bumawi, bagaman alam niyang wala nang makapipigil sa sinapit ng inosenteng lalaki. Pagkatapos matanggap ni Chunwa ang mga larawan mula kina Juan Seo at ng kanyang grupo, nakipag-ugnayan siya kay Dr. Song at inimbitahan itong maging vice president ng pharmaceutical company ng kanyang ama. Kapalit nito, kailangan niyang pag-aralan ang kapangyarihan ng lahat ng nakatanggap ng organo mula sa parehong donor ni Young Chun at gamitin ang mga natuklasan upang lumikha ng mga gamot na magbabago sa industriya. Sa araw na iyon, nagkaroon ng pagsabog sa gusaling plano ni Chunwa na palawakin para sa negosyo ng kanyang ama at nalagay sa panganib si Hilhan habang tinutulungan ang kanyang team na makatakas. Narinig nila ang malakas na ingay at agad na tumakbo sina Wanya, Sonyo at Kedong papunta sa lugar. Nang makita ni Hilhan na natrap si Sun Han, sinubukan niya itong iligtas ngunit hindi niya mabuksan ang pintuan. Biglang dumating si Wanya at ginamit ang kanyang malalakas na sipa upang basagin ito. Ngunit bago niya maitulak ang pinto, pinalakas ito ni Kyong sa pagpitik ng kanyang mga daliri at bumukas ito. Agad na pumasok si Wanya sa usok upang iligtas ang biktima at tinulungan siya ni Jiang. Nang matukoy nilang buhay pa si Sung Han, ginamit ni Hilhan ang kapangyarihan upang pagalingin siya at nawalan ng malay. Dahil nag-aalala si Sonyo, tinangka niyang gisingin si Hilhan at nang mahawakan niya ang pulso ni Jiyong, lumawak ang marka sa kanyang likod. Lalong tumindi ang kanilang mga kapangyarihan at bigla ring gumaling si Hilhan. Nagsitunog ang lahat ng alarma at nagtakbuhan ang grupo, ngunit nawala si Kyong sa pagtakbo. Inutusan ni Hilhan si Jiang na ilabas ang empleyado at bumalik siya kasama sina Wanya at Sonyo upang hanapin si Kedong. Nang mailabas nila si Sung Han, bumalik si Jiang upang tulungan ang grupo at tumakbo sa usok para hanapin si Kedong. Pagkatapos maligtas ang lahat, kumain sila ng fried chicken sa isang restaurant. Doon, naisip ni Sonyo na bumuo ng sariling superhero team at siya ang unang pumili ng codename. Mula ngayon ay 9 girl siya dahil malakas at mabilis siya katulad ng Pos ang sinasabing may siyam na buhay. Tinawag namang Tank Boy si Jiang dahil sa kanyang halos walang katapusang lakas, Bluetooth man si Kidong, at sina Sonyo at Hilhan ay Fresh Girl at Batrayman dahil nagagawa niyang i-recharge ang kalusugan ng mga tao. Kinabukasan pagbalik niya sa trabaho, sumakay si Hilhan ng elevator para makarating sa palapag kung saan may ginagawang konstruksyon. Sa daan, nasalubong niya si Mr. Yong Chun, ang may-ari ng kumpanyang pinagtatrabahuhan niya. Paglabas nila sa elevator, napansin ng matandang lalaki ang marka sa pulso ni Hilhan at tinanong kung nagpa-opera ba siya kamakailan. Nang malaman niyang nagkaroon ito ng liver transplant, nagsimulang maghinala si Yang Chun na nagkaroon din ng kakaibang kakayahan ang lalaki at sinabing magkikita sila muli. Kinagabihan, habang nagtataksi siya para kumita ng extra, nahuli si Hilhan ng isa sa tauhan ni Chunwa at dinala siya sa operating room para operahan ni Dr. Song.
Plano ng babae na alisin ang atay ni Hilhan at ilipat ito sa sarili niyang katawan para makuha ang mga kapangyarihan nito. Ngunit ilang segundo bago magsimula ang operasyon, dumating si Yang Chun at sinubukang kunin ang lahat ng taon ng buhay ni Hilhan. Nang mapagtanto niyang hindi gumagana ang kanyang kapangyarihan sa lalaking iyon, sinubukan niya ito sa iba at agad na bumata pagkapit niya sa leeg ni Dr. Kim. Pagkatapos niyang patayin ang isa sa mga miyembro ng medikal na staff, inutusan niya si Dr. Song na ilipat ang atay ni Hilhan sa kanya. Habang nagaganap ang operasyon, nagsimulang magplano si Chunhwa kung paano niya mapipigilan ang kanyang ama at inutusan si Mr. Cho na hanapin at hulihin ang iba pang mga pasyenteng nagkaroon ng kapangyarihan matapos ang kanilang organ transplants. Dahil nag-iisa ng mahuli, madaling nadakip sina Kidong, Sonyo at Jiang ng mga tauhan ni Chunhwa. Ngunit si Wanya ay may amang handang ipagtanggol siya. Nang makita ni Jung na nasa panganib ang anak, sinuot niya ang kanyang kimono at naghanda para lumaban, ngunit agad siyang nakaramdam ng kirot sa kanyang likod. Napagtanto ni Wanya na kailangan niyang tulungan ang ama. Habang inuuna ni Jung ang pag-atake sa mga kalaban, gumagalaw si Wanya sa likod niya upang tiyaking hindi makakatayo ang mga ito. Nang makita ng natitirang mga tauhan na talo ang kanilang mga kasama, nagsitakbo sila, at natuwa si Jung, iniisip na siya lamang ang tumalo sa lahat. Pagkatapos ng operasyon, lumapit si Chunhwa sa ama at nagulat nang makitang mukha na itong mas bata pa kaysa sa kanya. Matapos matanggap ang atay ni Hilhan, bumata si Yang Chun ng ilang dekada at nagmukhang isang binata sa edad na 20. Nang maligo siya, nakaramdam siya ng matinding sakit ng ulo at napansin ang pagbabago ng hugis ng marka sa kanyang braso. Sa sandaling iyon, tila nahatak ang kanyang isipan sa ibang dimensyon kung saan nakita niya ang mukha ng isang halimaw na sinusubukang nakawin ang kanyang kapangyarihan. Dahil sa takot na muling tumanda at mawala ang lahat ng pinaghirapan niya, sinuntok niya ang nilalang at nabasag ang salamin ng kanyang banyo. Kahit nasugatan siya, mabilis na gumaling ang kanyang katawan at napaisip siya kung may kapalit ba ang kapangyarihang natamo niya. Sa kabila nito, nanindigan siyang kolektahin ang lahat ng ibang organo para itanim sa sarili niya. Nang matuklasan niyang nakolekta na ni Chunhwa ang grupo ng mga may kapangyarihan, nagtungo si Yang Chun sa bodega kung saan sila naroon. Pagdating niya, hinarang siya ni Nasangman at ng kanyang pangkat, ngunit madali niya silang tinalo dahil nadiskubre niyang bukod sa walang hanggang kabataan at mabilis na paggaling, nagkaroon din siya ng pambihirang lakas at liksi. Pagkatapos talunin ang mga tauhan ng anak, ipinadala niya ang dalawa sa kanyang medical team upang hulihin si Kidong at dalhin ito sa operating room. Dahil nakakadena ang mga daliri niya sa metal na guwantes, hindi ma-activate ni Kidong ang kapangyarihan niya. Sa ilang pagsubok, natuklasan niyang kaya niyang pagsalpukan ang mga daliri ng kanyang paa para magamit ang kanyang abilidad. Ngunit kahit nabuksan niya ang pinto, nahuli pa rin siya. Samantala, si Kidong ay naka-anesthesia na at malapit nang mawala ang kapangyarihan niya. Nais sanang sumugod ni Wanya, ngunit pinigilan siya ng ama. Mula nang subukan siyang dukutin, naging mas maingat si Jung at sinasabayan ang bawat hakbang ng anak sa labas ng bahay. Ngunit nang malaman niyang bihag ang mga kaibigan ni Wanya, nagpasya si Jung na tulungan ang anak sa rescue mission, dahil alam niyang tatakas ito kapag hindi siya sumama. Makalipas ang ilang oras, nagising si Yong Chun mula sa panibagong operasyon, ngayon, may bago na siyang cornea at excited subukan ang mga kapangyarihan nito. Sa kabilang kwarto, naroon si Hilhan, buhay pa rin ngunit mahina dahil halos lahat ng kanyang atay ay nakuha. Pagaling na si Yang Chun at nagpa siyang magdaos ng isang engranding pagtitipon upang ipakilala ang kanyang sarili gamit ang bago niyang mukha. Ipinakita niya ang kanyang kakayahang tumalon ng napakataas, at nagpagaling siya ng isang lalaking matagal nang naka-wheelchair at isang batang nangangailangan ng breathing apparatus. Nang lumapit ang isang lalaking may skin cancer at hiniling ang tulong, pinagaling din niya ito ngunit kapalit nito ay nanghina siya at kinailangan uminom ng tubig upang mailabas ang lason sa kanyang katawan. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang paglapit ni Wanya at Jung. Pagdating ni Wanya at kanyang ama, agad nilang hinarap si Yang Chun. Nakita ni Wanya ang marka sa palso ng lalaki at sinipa niya ito bago pa makipagkamay si Jung. Kahit nabalian ng braso, mabilis gumaling si Yang Chun matapos uminom ng tubig at inihayag niyang balak niyang kunin ang puso ni Wan Seo. Akala ni Jung na nanliligaw ito sa kanyang anak kaya sinubukan niya itong turuan ng leksyon, ngunit dumating sina Sonyo at Jiang at naputol ang laban. Tinulungan ni Ji-san ang grupo at itinapon si Yang Chun gamit ang isang malakas na ihip. Patuloy na gumaling si Yang Chun at sinubukan niyang kunin ang tubig, ngunit matapos maagaw ang kanyang atensyon,
Siniko niya si Jiang at pinuntahan si Sonyo. Natuklasan niyang kaya nitong palakasin o pahiniin ang kapangyarihan ng iba. Tinangka niya itong manipulahin, pero dumating si Qiyong at inabala siya, at sinuntok naman siya ni Wania. Pinasan nila ang isa't isa at naghawak kamay ang lima, sa tulong ni Sonyo, tuluyang gumaling si Hilhan. Muling hinarap ni Wania si Yang Chun at tumulong ang grupo sa kombinasyon ng kani-kanilang kapangyarihan. Tinamaan si Yang Chun ng maraming armas at kalaunay nahulog sa mga tangke ng gasolina, dahilan para magsimulang gumuho ang gusali. Habang patuloy na ipinaglalaban ni Yang Chun ang kanyang ambisyon, nawalan ng malay si Wania. Pinilit siyang i-revive ni Sonyo, at nang magpanggap siyang papanig kay Yang Chun, nagawa niyang higupin ang lahat ng kapangyarihan nito at ibalik sa mga kaibigan niya. Nabuhayan si Wania at ginamit ang lahat ng galaw sa taekwondo para talunin ang kalaban. Sa huli, bumulusok si Yang Chun hanggang sa ilalim ng lupa. Ngunit hindi pa tapos ang misyon, nagsisimulang sumabog ang mga estatwa, kaya ginamit ni Kedong ang mga kapangyarihan ng kanyang mga kasama para masipsip ang enerhiya at maiwasan ang trahedya. Sandaling nag-blackout ang buong lungsod. Nang makabalik ang kuryente at makita nilang buhay pa si Qiyong, nagdiwang sila. Sa pagtangka ni Yang Chun na muling nakawin ang kapangyarihan ni Wania, dumating si Jung at sinipa ito palayo. Habang yakap ang ama, hinawakan ni Wania ang kamay ng mga kaibigan at bumalik sa kanila ang kanilang mga marka. Nang mahuli nila si Yang Chun, nalaman nilang isa na lang siyang matandang lalaki. Ipinadala nila siya sa entablado upang harapin ang paghuhusga ng mga taong minsang sumamba sa kanya. Pagkatapos ng laban, naupo ang 5 magkakaibigan sa labas ng gusali upang pumili ng pangalan para sa kanilang grupo bilang opisyal na mga superhero. Dahil 5 sila, naisip ni Qidong ang perpektong pangalan, High Five.